Ito po ang aming W10 na variety ng kakao. Tignan po ninyo, hindi masyado pa yung bunga dahil nagsisimula pa lang ng bulaklak, pero yun po yung mga nauna na. And ito, just imagine this. Ganyan sa kalaki, oh. Ang bigat niya, di ba? Nasa 1 kilo na ito. So siguro yung buto nito mga 1/4 kilo. Yan guys, oh. Yan. So siyempre inaayos pa namin para mapabunga ng gusto. Silipin natin yung iba. Ito, tingnan nyo. Ang bulaklak ay napaka dami. Yan, oh. Yun yung napansin, open center siya. Open center para pasok ang hangin at sikat ng araw para wala pong mga insekto at peste. And ito guys, oh. Imagine gaano kadami ang bulaklak nito. Yan, oh. So ito ay W10 din namin. Tingnan nyo. Tapos ito, kailangan aalisin nyo na habang maliliit pa. Yan, oh. Tingnan nyo guys, oh. So etong trees na to, base sa pag-aaral, kapag ganito ang puno ay pwede siyang magbulaklak ng mga 6,000 to 10,000 flowers. O, at kung ganyan din kaganda, pwede siyang bumunga ng up to 70 pinaka-maunti at hanggang 300 na pods or bunga. Huwag na nating targetin yung 300, yun na lang tayong 100. O ito guys, oh. Kalilinis lang, pero dahil mataba ang lupa, may damo uli. Kailangan i-grass cutter, huwag tayong mag-i-spray para may nananatiling cover sa atin pong lupa. So yan, tingnan guys, oh. Maganda ngayon dahil masigla ang puno. So eto, pansin nyo medyo natuyo yung ibabaw kasi na over pruning, pero hindi naman sira yung pods or yung bunga. Maganda pa rin. So pasel pa tayo, tignan pa natin yung ibang. So ito pala guys, oh. Pipili lang tayo dito ng maganda para pwede tayong magdugtong ng ibang variety or ibang clone. Diyan. So like for example, itong puno na to, kadaming bunga, di ba? Bulaklak. So yan, kapupuruhin lang. Dito naman sa isang ito, nirehab ito, nagkaroon ng sira. So ito na over init, expose. Hindi naman siya sira. Hindi naman yan padrat, hindi. Yan, dami pa nating i-explore about kakao at kailangan nating matuto mismo sa puno. Pagdating po kasi sa pagkakakao, kailangan nating maintindihan at makilala sila para alam nating i-trato ano ang dapat nating gawin doon sa ating mga puno. So eto guys, medyo maliit pa pero fruiting na rin. Mapansin nyo may mga ito, madali lang naman tong alisin. Spray lang ng ano yan, kahit gamitan lang natin ng joy at suka, matatanggal sila. O samahan nyo pa ng sili, ano lang yan, simple. Actually na-sprayan ito, hindi pala natatanggal. Ayan, o. Okay, ganda diba? So yun yung aming mga trees dito sa Fabros Farm. Ito ang ginagamit na learning site ng Agricultural Training Institute or ATI para sa ating mga coconut and cacao farmer. So hindi pa ito na pruning ng husto kasi ginagamit ito for demo or for actual ng ating mga participants. Yan guys, oh.
Yan. Kita nyo. At ito uli. Hinog na ito. Yan. Ha-harvest na natin ito. Kasi ano na siya. Hinog na. Pag tayo mag-harvest ng kakao, huwag nyong pipilipitin. Gamit tayo ng pruning shear. O di kaya ay matalas na kutsilyo. Diba? So dito, marami pa tayo ditong pupuntahan. Ipinapasyal ko lang naman po kayo. Hey guys, ano, hindi pa siya hinog. O, ito tulad nito guys. Tatanggalin natin ito. Yan o. Ingatan nyo lang na matamaan yung mga bulaklak. Kasi may mga bulaklak diyan sa tabi niyan. Yan, para hindi na siya lumaki. Aagaw pa kasi ng sustansya yan. Dun sa mga ano natin, mga pods na bago. Ito guys, pwede na itong i-harvest. Yan, kita nyo dami bulaklak oh. Yan. Dami oh. Kaya kailangan na o-open natin sila sa sikat ng araw. Hindi naman super exposed. Kasi hindi rin mabuti yung para sa kakao. Guys, laki diba? Ipe-ferment na natin ito para at saka sa fermentation guys, may mga technique. So, kailangan talaga ay inaaral siya para tama, ma-meet natin or ma-achieve natin yung gusto nating mangyari. Kasi hindi lang basta yung production ng ating alam. Dapat hanggang doon sa post-harvest o pagka tapos mong anihin, alam mo ang gagawin mo para lumabas yung masarap na produkto galing dun sa iyong kakao. Ayan o. So ito guys, bumagsak ito dahil sa bagyo. Pero still namumunga. Ganda. Ito. Meron kami ditong UF18 at W10. UF18, W10, UIT 1, PBC 123, at saka yung BR25. So, yun nandito sa demo farm. Actually, naparami naming varieties. At lagpas doon sa registered ng NSIC or approved ng NSIC or National Seed Institute. So, yun. National Seed Institute Council or NSIC. Okay? So, yan guys.